Si Zhao Feifei o Zane ay 24 years old at nagmula sa Liang Village sa Liangon Town, Zhuhai City sa China. Ipinanganak sa isang blended family dahil pareho sa kanyang mga magulang ay may mga bago ng pamilya. Kasama ng kanyang totoong nakababatang kapatid na lalaki at kapatid sa ama na babae, lumaki si Zane na napapaligiran ng pagmamahal ng pamilya. Para sa kanyang mga magulang, si Zane ay hindi kailanman naging alalahanin. Maunawain, masunurin sa magulang, mahusay sa pag-aaral at may istabling trabaho ito. Siya ay pinagmamalaki at ang batang pinapangarap ng sinumang mga magulang. Ang kanyang buhay ay tila nakalaan na para sa isang maayos na landas, ngunit ito ay biglang nagwakas sa edad na 24. Noong September 2010, isang taon bago ang nangyaring trahedya, sumali si Zane sa social news team ng Zhenjiang Morning News. Sa mata ng kanyang mga katrabaho, siya ay may masayang personalidad at dedikado sa kanyang trabaho. At ang kanyang malumanay na ngiti na tila walang katapusan. Kapag nahihirapan ang kanyang mga kasamahan sa kwento, kaagad niyang ibinabahagi ang kanyang source at sinasabihan niyang magtulungan lamang sila. Dahil sa likas ng pagiging palakaibigan, kaya naman mahal siya ng mga kasamahan niya sa trabaho. At yung dahilan kung bakit ang kanyang biglaang pagkamatay ay napagulat sa lahat. At hindi nila matanggap ang malupit na katotohanan. Pagkatapos ng insidente, naglunsad ng investigasyon ang Guang City Police sa pamamagitan ng pagsusuri sa pinangyarihan ng krimen. Nangolekta sila ng mga unang mahalagang clues. Ayon sa mga saksi, ang salarin ng isang lalaking nakasuot ng itim na salamin, maikli ang buhok na may tangkad na 5 feet at 3 inches. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa ugnayang panlipunan ng biktima, agad na kinilala ng mga investigador ang lalaki na nagngangalang Yuan Jing o Yuri bilang pangunahing suspect. Siya ang dating nobyo ni Zane. Siya ay isang mamamahayag. Hindi lamang isang karaniwang mamamahayag, kundi ang punong mamamahayag ng Politics and Law section ng Guai Daily at kilala bilang isang bihasang investigative journalist na dalubhasa sa komplikado ng mga kasong legal. Ang katotohanang pumatay siya na may sikat pa ng araw at sa mataong lugar ay tunay na ikinagulat ng publiko. Ano kaya nangyari kung bakit ang dating minahal niya ng lubos ay naging mortal na niyang kaaway, na handa pa siyang gawin ang karumaldumal na krimen? Agad na rumisponde ang mga pulis sa apartment ni Yuri sa distrito ng Yunyang Guang, ngunit siya naglaho ng walang iniwang bakas. Sa kanyang pinagtatrabahuhan, nakatuklas sila na isang set ng 5 kutsilyo at kapansin-pansin na ang pinakamahabang kutsilyo sa set na ito ay tumugma sa armas na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Ang pagtuklas na ito ay nagpapakita na inihanda ni Yuri ang murder weapon ng mas maaga. Nagpapatunay na ito isang kinalkula na maingat na plinano ng krimen sa halip na isang mapusok na kilos. Mabilis na kumalat sa social media ang nakakagulat na kaso. Naging sentro ito ng atensyon sa bansa sa panahong yon. 2 araw lamang pagkatapos ng trahedya, ang pulis ay nag-issued ng nationwide arrest warrant at nag-alok ng reward para sa impormasyon tungkol kay Yuri. Sa kanyang karanasan bilang legal journalist, si Yuri ay nagtataglay ng nakamamanghang counter-surveillance skills, habang maraming naniniwala na malapit na siyang mahuli. Si Yuri ay tila naglaho sa hangin at tila ang buong senaryo mula sa pagkagawa ng krimen hanggang sa pagtatago ay masusing plinano nun pa man. Dahil sa nahaharap sa sitwasyon, ang mga otoridad ay kailangang magpatuloy sa pagsunod sa bawat lead. Sa katunayan, ang pagsubaybay kay Yuri ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan ng sinuman. Pagkatapos ng masusing pagsisiyasat sa kanyang social network at mga lokasyon, natuklasan agad ng mga pulis pagkatapos ng krimen na si Yuri ay kaagad na umalis sa Gojo at nagsimulang magtago. Kaya naman nagsimula na isang mahaba at mapaghamong paghahanap. Pagkalipas ng 4 na buwan noong October 2011, natuklasan ng mga pulis ang isang kahinahinalang detalye. Ang ama ni Yuri ay isang manggagawa sa Fujian at gumawa ng isang hindi pangkaraniwang pagbiyahe sa Dali, Yunnan. Ang nakakuha ng atensyon sa mga investigador ay wala siyang koneksyon o dahilan para bisitahin ang lugar na ito. Kaya naman nagpasya sila magpadala ng isang tao sa Yunnan upang maingat na mag-imbestiga.
Tumagal pa ng 8 buwan hanggang sa dumating ang June 2012 para makagawa ng makabuluhang pag-unlad ang investigasyon. Sa isang maliit na shopping center sa Dali, Yunnan, natapos din ang araw ng pagtatago ni Yuri. Pinalitan niya ang kanyang pangalan sa Henry at nagtrabaho siya bilang isang sales clerk. Nang natukoy na nila ang kanilang target, mabilis na bumiyay ang mga pulis ng libu-libong milya papuntang Dali para sa pag-aresto. Nang arestuhin, hiniling ni Yuri na magdala ng notebook. Napuno ito ng tula ang notebook, mga pros at mga diaries na kanyang isinulat. Si Yuri ay sinamahan pabalik sa Guam. Sa panahon ng muling pagbalik nila sa pinangyarihan ng krimen, naalala niya ang lahat ng lokasyon ng napakalinaw. Ngunit ano ba ang nangyari sa kanila ni Zane at bakit ganun na lang ang kanyang galit at puot sa babae? Nagkaroon ng espesyal na relasyon sina Yuri at Zane mula nung bata pa lamang sila. Mas matanda si Yuri ng 1 taon kaysa kay Zane at pareho silang lumaki sa Liang Township County. Kahit na nakatira sila sa dalawang magkaibang nayon na may halos 12 milya ang layo, naging magkaklase sila noong middle school. Kahit nung bata pa man ay matalino na talaga si Yuri at napakahusay niya sa academics. Gayunpaman, nung tumuntong na siya sa middle school, nagsimula na ang kanyang pagre-rebelde. Nagbagong lahat nung maupo siya sa tabi ni Zane. May isang pagkakataon na lumabag ng tuntunin ng paaralan si Yuri, kaya naman naharap siya sa expulsion. Sa pinakadilim na panahong ito, si Zane ang lagi nagbibigay sa kanya ng encouragement at mga advice. Doon na naantig ang puso ni Yuri. Taos-puso siyang humingi ng tawad sa paaralan at sa mga guro at nangako na mag-aaral na siya ng mabuti. Para maalala ang mahalagang aral na ito, isinulat niya sa kanyang notebook na ang pusong handang magtama ng pagkakamali ay tiyak na magtatagumpay. Ito ay bilang paalala sa kanyang sarili sa kanyang positibong pagbabago at malalim na pasasalamat sa kanyang espesyal na kaibigan. Dahil sa kanyang katalinuhan at kasipagan, nakapasa si Yuri sa entrance exam ng Sishu No. 1 High School, ang pinakaprestiyosong paaralan sa lugar. Samantalang si Zane naman ay nakapasok din sa Shishuai No. 5 High School. Hindi naging hadlang ang distansya sa kanilang mga nararamdaman at opisyal na sila naging magkasintahan. Sa kabuuan ng kanyang high school, patuloy na pinanatili ni Yuri ang magandang academic performance. Gayunpaman, ang imahe ng isang mahusay na mag-aaral sa mata ng lahat ay may nakatago pala na isang madilim na bahagi. Nalulong sa sugal si Yuri. Kaya naman noong 2005, dahil sa mga utang sa pagsusugal, nakipagsabuatan siya sa mga magnanakaw para pagnakawan ng isang taxi at ninakaw nila ang 2 cellphone at ilang daang won na cash. Hanggang ang kanyang mga kasabwat ay matagumpay na naaresto at nakulong. Si Yuri bilang kasabwat ay sinentensyahan ng 3 taong pagkakakulong, ngunit may 4 na taong suspindido na sentensya. Ang ibig sabihin nito ay hindi siya kailangan makulong kaagad. Ngunit sa loob ng 4 na taong probation kung siya ay nag-refunded, aharapin niya ang orihinal na sentensya kasama ang ibang anumang kaso na ikakaso sa kanya. Si Yuri ay hindi nakulong at ang paaralan ay hindi rin nag-apply ng kahit anumang disciplinary measures. Dahil hindi naman siya naparusahan sa ginawa niyang krimen, kaya naman binaliwala na rin niya ang kapangyarihan ng batas. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Yuri ang kanyang pag-aaral. Pagka-graduate niya ng high school, siya at si Zane ay nag-aral sa Goijo University. Pagka-graduate nilang dalawa ay tinumpad nila ang kanilang mga pangarap. Yon ay ang maging isang mamamahayag. At sa kabutihang palad ay natanggap sila sa Gojo Urban Daily bilang mga staff reporter. Ipinakita ni Yuri ang kanyang kakayahan, kaya naman noong September 2010 naging laman siya ng balita. Dahil siya lamang nag-ulat ng isang karumaldumal na massacre sa Luhi Middle School sa Guadong County, lalawigan ng Gojo. Ang ulat na ito ay agad naging mainit na paksa sa mga major website. Mabilis na nakamit ni Yuri ang tagumpay at sa edad na 24 ay mataas na ang pagtingin sa kanya ng pamumunuan ng newspaper. Pagkatapos ng mahigit 1 taon na pagtatrabaho, na-promote siya bilang chief reporter ng law section, posisyon na kinaiingitan ng lahat. Tila napakabilis ng pagtagumpay ni Yuri, pero tila nagbago si Yuri dahil sa bagong posisyon. Alam na kanyang mga kasamahan na may talento si Yuri, ngunit naging mayabang ito at naging matigas ang ulo. At upang maiwasan ang chismis sa trabaho tungkol sa relasyon nila sa loob ng parehong organization, nagdesisyon si Zane na kusang loob siyang lumipas sa Chanjong Morning News. Sa kanilang matatag na relasyon at magandang trabaho,
mukhang ang pagpapakasal na ang susunod nilang hakbang. Ngunit sa 7 taong pagsasama, nagkulang sila sa pinakamahalagang bagay. Yun ay ang kapayapaan at ang katatagan. Maraming naging issue sa kanilang relasyon, lalo na ang pagtataksil ni Yuri. Nang matuklasan ito ni Zane, kaagad siya nagdesisyon na makipaghiwalay. Gayunpaman, hindi nagtagal ang bagong relasyon ni Yuri dahil mabilis din siyang iniwan ng ibang babae. Doon lamang napagtanto ni Yuri na mas mahalaga pala sa kanya si Zane. Matapos ang maraming beses na paghingi ng paumanhin, sa wakas ay lumambot din ang damdamin ni Zane at binigyan niya ng isa pang pagkakataon si Yuri. Ngunit pagkatapos silang magkaayos ay doon na tunay na lumabas ang madilim na aspeto ng pagkatao ni Yuri. Hindi malinaw kung paano sila nag-usap noon, ngunit matapos patawarin ni Zane ang kanyang pagtataksil, tila nakaramdam si Yuri na siya ay mas may mahinang posisyon sa kanilang relasyon. Dahil sa pagkakasalan niya ay naging sobra siyang sensitibo. At dahil sa mataas niyang ego, kahit maliit na hindi nila pagkakaunawaan ay nagpapasiklab agad yon kay Yuri. Ang kanyang mga galit ay hindi nagtapos sa mga salita, kundi nauwi na sa pananakit. Ang perpektong pagkukunwari ni Yuri sa mata ng ibang tao ay tuluyan na naglaho. Sa mahabang panahon, patuloy na nagkakaroon ng alitan sa pagitan nila ni Zane. Madalas nang saktan ni Yuri si Zane dahil lamang sa maliliit na bagay. Ang kanilang relasyon ay paulit-ulit na nauuwi sa paghihiwalay at muling magbabati na naman. Pagkatapos ng mga pangyayari ay kumikilos si Yuri na parang gusto na niyang tapusin ang tuluyan ng lahat. Pero bigla na namang itong bumabalik, nagsisisi at humihingi ng kapatawaran. Lumuluhod pa siya sa gitna ng kalsada, gumagapang habang nakasunod kay Zane at nangangako na magbabago na siya. At sa muli ay pinipili pa rin ni Zane na patawarin siya. Nung nalaman ng pamilya at mga kaibigan ang karahasan ni Yuri, pinayuhan nila si Zane na makipaghiwalay na. Ngunit may mga rason si Zane. Inamin niya na dahil sa matagal na sila nagsasama, nakalimutan na niya kung sino siya. Sa paglipas ng mga taon, nagbigay si Yuri sa kanya ng saya at kaligayahan. At pinanghahawakan niya ang mga magagandang alaala nila dati. Yun ang mga pumipigil kay Zane na bumitaw kahit na gumawa na ito ng malaking pagkakamali sa kanya. Ang pagtitiis ni Zane sa sitwasyong ito ay parang pagtusok ng kutsilyo sa kanyang sariling puso, na palapit ng palapit sa kapahamakan. Hindi naging mas mabuti si Yuri sa kabila ng bawat paghingi niya ng tawad, sa halip ay naging mas mabangis pa ito. Dahil sa kanyang emotional instability kaya naman, patuloy siyang nakakagawa ng problema at lumalala na rin ang kanyang ugali. Nang magkaroon ng problema ang kanilang relasyon ay nawala na ng kontrol si Yuri sa kanyang sarili at kahit walang dahilan ay nakikipagtalo na ito kay Zane. Sa isang pagtatalo ay dinuro ni Yuri sa mukha si Zane at pinagmumura ang nobya. Sa kasamaang palad ay naroroon ang kapatid na babae ni Zane. Dahil hindi niya matiis ang bastos na pag-uugali ni Yuri, ipinagtanggol niya ang kanyang kapatid. Sa hindi inaasahan ay sinapok ni Yuri sa mukha ang kapatid ni Zane. Ang insidente ito ay naging huling patak at nag-iwan kay Zane ng kawalan ng pag-asa. Noong March 2011, nagpasa siyang wakasan na ang toxic nilang relasyon. Pagkatapos ng paghihiwalay nang bumalik si Zane upang kunin ang kanyang mga gamit, gumawa ng matinding hakbang si Yuri. Ibinato niya ang laptop at lahat ng gamit ni Zane mula sa ikawalong palapag. Galit na galit si Zane at tumawag ito sa kanyang ina at matagal siyang umiyak. Ngunit hindi nagtagal ay sinubukang muli ni Yuri na lapitan siya at humiling ulit ng kapatawaran. Sa pagkakataon itong mariinang tumanggi si Zane at umiiwas na siya kay Yuri. Ngunit sunod pa rin ito ng sunod sa kanya habang sinusubukan siyang suyuin. Sa tuwing makikita sila, hinihimok niya itong bumalik at kung tumanggi si Zane ay agad itong magwawala. Natatakot na si Zane para sa kanyang buhay at halos araw-araw niya yon nararamdaman. Habang naglalakad ay di maiwasang mapalingon lagi si Zane. Hindi na siya nangangahas na umuwi ng mag-isa. Palagi siya nakikiusap sa mga kaibigan na samahan siya. Bago makarating sa bahay ay inihiling din niya ang mga kaibigan na mauna at tignan kung nandun si Yuri. Kapag sigurado siyang wala ito, saka lang siya papasok. Inalis ni Zane ang lahat ng kontak niya kay Yuri sa social media. Hindi sinasagot ang mga tawag nito at hindi rin tumugon sa mga mensahe ng lalaki. Napansin ng mga kasamahan sa trabaho ni Zane ang hindi pangkaraniwang takot niya sa kanyang dating kasintahan na kanilang ikinagulat. Hanggang sa isang araw, muling dumating si Yuri upang guluhin siya sa harap mismo ng mga kasamahan.
Sinuntok niya si Zane at nabasag ang salamin nito. Dahil sa tulong ng leader ng organisasyon, nakaligtas si Zane sa delikadong sitwasyong yon. Dahil sa takot ay hindi na umuwi si Zane sa kanyang bahay. Kinakailangan niyang makitira sa mga katrabaho at kaibigan ng mahabang panahon. Wala si Yuri mapaglabasan ng kanyang kinikimkim na emosyon, kaya naman sa puntong yon ay lubos nang nabaluktot at nasira ang kanyang pag-iisip. Noong unang bahagi ng May ay nakagawa siya ng isang masamang plano. Ipinatawag niya si Zane sa pamamagitan ng isang katrabaho na kunwaring may nawawalang lokal na estudyante at nangangailangan ng tulong mula sa media upang mahanap. Kaagad na nagtungo si Zane sa gandang Shan Park upang sundan ang lead. Pagkapasok pa lamang niya sa park ay kaagad na siyang inatake ni Yuri. Hinarang siya at pinunit ang kanyang mga damit. Sumisigaw si Zane kung bakit niya ito ginagawa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo ay napunit ng husto ang damit ni Zane. Sa kabutihang palad ay maraming tao sa park, kaya naman marami ang dumaraan at handang tumulong. Nakawala si Zane sa mga kamay ni Yuri. Ginawa ni Zane ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi niya ang nangyari sa mga kaibigan at pinaalam din niya sa kanyang pamilya at pinanatiling dumistansya kay Yuri. Gayunpaman ang pinaka nakakalungkot ay hindi niya kailanman naisipang humingi ng legal na proteksyon. Ito sana ang pinaka-importanting hakbang na kanyang ginawa. At noong kalagitnaan ng May, bumalik si Yuri sa kanyang bayan. Nang hapong yun ay nakita siyang nakatayo ng tahimik sa gilid ng bukirin ng kanilang pamilya nang mahigit 1 oras, nawala sa sarili at malayo ang mga tingin. Nang gabing yun ay bigla siya nagsalita sa mga kamag-anak na dapat na lang akong mamatay. Alam ng kanyang pamilya na siya ay dumaranas ng matinding pagkabigo sa pag-ibig. Kaya naman inaliw na lamang nila si Yuri at inisip na ito ay salita lamang ng mga kabataang bigo sa pag-ibig. Wala ni isang nakaisip na isa na pala itong babala sa nalalapit na trahedya. Sinubukan nilang tumulong sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa ibang lugar upang pansamantalang mailayo. Umaasa sila na ang bagong kapaligiran ay makakatulong upang siya ay kumalma. Sa kanyang trabaho naman ay nagtalaga pang pahayagan ng isang tao upang ihatid at sunduin si Yuri araw-araw papunta at pauwi mula sa trabaho. Ngunit sa kabila ng mga bagay na ginagawa sa kanya, hindi pa rin napigilan na pasukan ng demonyo ang utak ni Yuri. Ilang araw bago naganap ang trahedya noong May 28, 2011, ipinost ni Yuri sa kanyang huling blog entry ang pamagat na ang pag-ibig ay naging abo. Isinulat niya na ang pag-ibig ay isang laban. Sa bawat pagtatalo ang laging nagwawagi ay ang mga dirigbang walang damdamin. Para isang duelo ng buhay at kamatayan. Hindi ang mas mahusay sa sini ng pakikipaglaban ang laging nakakaligtas, kundi ang nangangahas na humugot ng kanyang espada. 4 na araw matapos ang madilim na pag-amin na ito, isinakatuparan ni Yuri ang kanyang mga sinabi. Itinaas nga niya ang kanyang patalim, at sa malupit na paraan ay tinapos niya ang buhay ng taong minsan niyang minahal. Isang araw ay inabangan niya ang paglabas ni Zane sa trabaho nito at doon na niya isinakatuparan ang matagal na niyang plano. Hindi pa man nakakalayo si Zane mula sa gusali na kanyang pinagtatrabahuan ay kaagad na siyang inatake ni Yuri ng saksak. Napakaraming saksak gamit ang isang napakahabang kutsilyo. Dahil sa napakaraming sugat na tinamo, hindi na rin umabot sa hospital si Zane at binawian ito ng buhay. Isang buhay ang nawala at isang kinabukasan ang nasira. Kaya naman sobrang nawasak ang kanilang mga pamilya. Sa buong panahon ng kanyang pagtatago ay palihim din ang nakikipag-ugnayan si Yuri sa kanyang ama. Noong July 4, 2012, inaprubahan ng tanggapan ng taga-usig ng lungsod ng Guam ang warrant of arrest laban kay Yuri. Naaresto rin ang kanyang ama dahil sa pagkanlong sa isang kriminal. Kapwa sila haharap sa mabigat na kaparusahan mula sa batas na kanilang sinuway. Noong June 24, 2013, nagsagawa ang Goyang Intermediate Court ng isang pagdinig para sa kasong intentional murder. Hinatulan si Yuri ng parusang kamatayan at pinandigan ng Gojo High Court ang pasyang ito. Makalipas ang 1 taon noong June 12, 2014, isinagawa ng execution kay Yuri. Sana magsilbing aral ito sa atin ng mga kababaihan. Kapag nakakaranas na ng pananakit kahit isang beses pa lamang, ay kaagad na makipaghiwalay sa mapanakit na partner. Huwag mag-alinlangan at huwag nang umasa na sila ay magbabago.
Kaagad na ipaalam ang nangyari sa inyong pamilya at sa pinagkakatiwalaang kaibigan. Itago mo lahat ng mga ebidensya ng pananakit, mga mensahe ng pananakot at pictures ng inyong mga sugat o pasa at medical records. At ang pinakaimportante ay mag-report sa mga pulis. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!